Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat at unang araw sa buwan ng Marso. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at hindi lang natin namalayan, natapos na ang isang buwan. Ngunit sa likod ng mga ito na napakabilis ng takbo ng ating panahon, napakaganda namang balikan yung mga kabutihang natanggap natin mula sa Panginoon. Ang Panginoon ay lubhang napakabuti na sa likod ng ating mga pagkukulang, kahit hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natanggap, naging mahalaga tayo sa Kanya. Amen? Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, patuloy na pakikiisa sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagninilay at pagbabahagi rin ninyo ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ng taos-puso ang inyong pakikiisa sa layuning maipaabot ang pagninilay na ito sa bawat isa. Maraming salamat din sa oras at panahon na kahit sa likod ng inyong maraming pinagkakaabalahan ay may panahon pa rin kayong makinig upang makapagnilay. Napakagandang tingnan na sa pagsisimula natin sa ating araw, sa araw na marami tayong mga ginagawa, ay nagninilay tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pagninilay sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo, ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 2, or Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 43, 45 hanggang 46. Dito inilalahad yung isang pangyayari na sinabi ni Jesus sa mga punong pari at sa mga matatanda na may isang pangyayari sa isang talinghaga na may isang tao na may-ari ng lupa na may tanim siya at iniwan niya ito sa kanyang mga utusan, sa kanyang mga servant, sa kanyang mga alipin, mga kasama, upang maglakbay ng malayo. At nang mapagtanto ng may-ari ng lupa na anihan na, gusto niyang tingnan at kunin ang kanyang parte, ang bahagi ng buong ani. At ang ginawa niya, pinadala niya yung kanyang mga alipin upang kunin ang bahagi ng kanyang ani sa talagang nagbantay ng kanyang pananim. Imbis na yung mga tao ay magbigay ng iilang bahagi ng kanilang ani, ay tinaboy nila ang inutusan ng may-ari ng lupa. Hanggang yung anak niya mismo ang ipinadala niya. Sa sobrang takot ng mga tao, sabi nila, ito yung tagapagmana, kaya patayin natin. Kaya makita natin, mga kapatid, na sa buhay natin, hindi natin maiwasan na may mga taong sakim, no? Yung bato-bato sa langit, yung mga tao na yung sayo, yung sa akin lang, yung sayo akin pa, no? Kaya ito rin minsan ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan, ng hidwaan at ng kaguluhan sa komunidad dahil sa ganitong pag-uugali. At tinahamon tayo bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, na maging mabuti sa lahat ng ating ginagawa bilang tagasunod niya. Kasi itong mga taong kung saan hinabilin ng may-ari ng lupa ang kanyang lupa, kanyang pananim, kung naging mabuti ito sila, ibinigay nila yung kaparte ng may-ari ng lupa. Dahil sa kanilang kasakiman, itinaboy nila yung mga pinag-utusan at kahit yung sariling anak mismo ng may-ari ay pinatay nila. Nakakalungkot.
Ngunit sa ating buhay ngayon, ito yung talagang pangyayari na hindi natin maiwasan na may mga taong sakim, mga taong hindi nag-iisip ng kabutihan din ng iba, hindi nag-iisip ng kanilang kapwa, bagkus ang kanilang iniisip ay kanilang sarili. Kaya mga kapatid, sana magsikap tayo na kahit sa paanong paraan, anuman ang ating estado, anuman ang ating ginagawa, sana maging kabahagi ng ating buhay Kristiyano ang paggawa ng mabuti at pagiging mabuti sa ating kapwa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti sa lahat ng aming mga ginagawa. Turuan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong paghahari. Amen.